Alright mga mamen, meron na tayong first booking mga mamen, no? Ang oras ngayon ay 12:37 ng tanghali, Sabado. May first booking na tayo papuntang Las Piñas, priority 441 pesos, no? Dito lang, malapit lang sa amin, wala kang 1 kilometro to dito sa phase 7. Tara, pick upin na natin mga mamen. Motorcycle shop eh. Lalamove para makita nyo na tama yung nag-pick up. Lagi hawak eh. Yung bata ganyan din yung anak ko. Sa Tuna Jonathan. Upina? Opo. Taga saan ang Upina? Taga ano yan? Samar? Leyte. Leyte. Upina kasi lula namin eh. Taga Iloilo naman. Ilongga. Okay, salamat. Kapag ng isa dyan na madaanan din. Oo nga eh. Sige sir, salamat po ah. Alright, na-pick up na natin yung battery mga mamen. Battery lang ano, ng motor. Alright. Tara, naghanap pa tayo ng kasabay nito. Sayang yung ano kanina, priority din yung Paranaque kanina oh. Mamen, may second booking na tayo dito sa phase 2. Ayan oh. Lalamove Irish. Yan lang po. Okay. Thank you, ma'am. Umuulan na. Alright. Pick up na natin. Pooling to. 192 papuntang Las Piñas din. Ang layo ng diferensya mga mame, no? Yung isang booking natin kasi priority 441. Yung isa naman pooling, pero parehas silang Las Piñas. Galing parehas dito. Ano, 192. Wala sa kalahati yung presyo, no? Alright. Kaya kailangan may isa pa tayong regular mga mamen. Apa. Parang Pininvest din yung pupuntahan ko doon. Oo nga po eh. Parang yung office ng Pininvest. Doon po? Opo. Paid naman na po ito, no? Okay na. Paid na po ba? Opo. Ay, ano nga pala? Wallet po pala ito. Sige po. Sabihan ko na lang po yung receiver, no? Okay po, sige po. Salamat. Alright. Picture. Box dito sa Pininvest. Bahala sa Commonwealth mga mamen. Hindi kaya yan, hindi kaya.
yan. Mababaw dyan? Ha? Opo. Ito po yung ano, nilagay ko na nga dito eh. Baka... Anong... Wait lang. Anong Gcash mo? 0993. Magkano kulang mo sa'yo? 81 po. Gawin ko 150. Ayan, boss. Okay po. Salamat sir, salamat po. Pasensya na po ah. Buti nakakaintindi yung mga customer natin ngayon, no? Sobrang taas talaga ng baha nila, grabe. Ano natin? Dalawang plastic naman. Okay na po ito, ma'am. Salamat po. Okay. Salamat po, salamat. Alright. Deliver na natin mga mamen ang napakahirap na sitwasyon natin ngayong araw na to. Ay, oh. Alright, pahinga muna tayo. Siren po. Papunta po ng Laloma to, ma'am, no? Kay Arjin. Apo. Deriada. Kayo po magbabayad? $224. Thank you po. One, two, Sir, Art po. Thank you po. Right, nandito na tayo sa ano natin, oh. Hindi matawagan. First drop off natin. Yung galing Paranaque. Hindi matawagan mga mamin. Ay nako. Poppers. Ano ba to? 193 lang po.
Kala ko sir, tulog na kayo. Hindi ko kayo matawagan. Nakatatawagan. Ano, walang signal doon? Likod na sa likod po kasi. Okay. 7 pesos. 7 pesos. 8 pesos po. Ayun. Thank you. Right, mga mamen, na-drop na natin dito sa Halcon yung galing sa Las Piñas. May pick up ka? Nakausap mo na? Nakausap mo na? Oo, kalabas ka lang. 1.5. Sabunta saan yan? Malate. Malate. 158? Dito yata yun, no? Hintayin natin. Ay, hindi ko pa naman pinipicturean eh. Sinend ko lang sa kanya yung dun sa nagbook yung itsura, pero sa Lala Move hindi ko pa kino-complete yung booking. Kasi one time nangyari na sa akin to. Dalawang cellphone. Ang ginawa nung seller, nung nagtitinda nung cellphone, pinicturean ako para yung bibili magsisend ng GCash. Akala niya siguro dahil pinicturean ako nung seller, nasa akin na yung item. Ano lang yun, na pinicturean ako para isend mo na sa kanya yung bayad, di ba? Parang ganun sir, di ba? Pinicturean ko para isend na sa'yo yung bayad. Tapos po, ano nangyari? Iba pala yung kausap niya, na biktima kami ng middleman. Iba yung kausap mo, kunyari ikaw yung nagbibenta nito, iba yung kausap mo, siya, iba rin yung kausap. Pero kayong dalawang totoong bibili tsaka ikaw na nagbibenta, hindi kayo talaga na magkausap. Ang kausap nyo yung middleman. So may nakawan sila? Ang usapan yung middleman tsaka nung bibili, GCash. Ang usapan naman nung middleman tsaka nung nagbibenta, bank transfer. Kaya magkaiba sila ng ano. Ngayon, pagbibintangan ako nung bibili na kasabwat daw ako nung scammer. Sabi ko, paano kami magiging kasabwat, ma'am? Bago kayo nag-book sa Lala Move, kayong dalawa lang magkausap. Hindi kami kasali doon, hindi kasali yung Lala Move. So ang nangyari, binayaran siya tapos di dumating yung item, di binawi sa inyo? Hindi po, hindi naman. Ikaw ba? Ikaw na nagbibenta, hindi mo na receive yung payment, ibibigay mo ba sa akin to? Di ba hindi? Kasi hindi mo naman na-receive yung payment eh. Kasi ang usapan nila ng middleman, GCash. Ang usapan nyo naman ng middleman, bank transfer. Kaya hindi mo talaga ma-receive kasi na-receive na ng middleman yung pera eh. So bakit tinakbo nung yung middleman? Bali, ikaw tsaka yung seller, hindi kayo talaga nagkakausap. So tinakbo nitong middleman? Yung middleman lang, yung pera na galing dito sa bibili, na kay middleman. Hindi niya binayad dun sa nagbebenta. Hindi naman talaga sila magkausap eh. Nung yung bibili tsaka yung seller, hindi sila magkausap. Ang kausap nila pareho yung middleman. So ngayon, kinancel na lang bigla yung... Hindi po sa akin binigay. Hindi mo sa akin ibibigay ito dahil hindi naman hindi nagbayad. Hindi naman send sa akin ng picture. Kuya, nagbayad na ako ng GCash. Sabi nung kaya pala hindi sila nagkakausap. Tinatawagan ko yung middleman, hindi ako sinasagot. Hindi niya ako sinasagot. Kaya
na ano na sa akin yun, lesson learned na sa akin yun, na hindi ko muna pipicturean yung item, hindi ko muna i-complete yung booking, hindi ko muna i-ready to deliver hanggat hindi pa sila nagbabayaran. Katulad niyan, hindi pa kayo nagbabayaran, di ba? Check ko lang. Pero nagbayad na po siya. Nagbayad na po. Sige, okay na. Pagka ganyan sir, okay na. Kasi ganito po kasi sa amin sa Lalamove. Pag nagbayad na siya, saka ako mag-a-arrive. Tapos pipicturean ko tong item, ibig sabihin ready for delivery na yon. Katulad niyan, pinicturean ko. Yan, ibig sabihin yan ready for delivery na yan, confirm loading na. Kasi nagkabayaran na kayo. Pero pag kinonfirm mo, tapos tulad nung nangyari dati, buti nga hindi ko pa siya pinipicturean. Kaya lusot ako kay Lalamove. pero Gusto, pag napicturean mo, oo, ano talaga ako, nakasabwat ako. Kaya ganyan. nila na tinakbo pag ganun. Po? Akalain nilang tinakbo. Oo, akalain nilang tinakbo ko dahil Napicture. kahit sila Lalamove, baka akalain na nasa akin yung item. Dahil pinicturean ko na eh. Buti na lang hindi niya napicture. Oo, buti nga hindi ko na-picturean. Nung nireport ko kay Lalamove, sir, according dito sa booking nyo, kinancel nyo yung booking. Opo, kinancel ko po yan. Kasi hindi naman binibigay sa akin ng seller yung dalawang cellphone eh, na hindi pa bayad eh. Kaya ako kinancel yan. Itong pauwi natin, oh. Wala na tayong makuha eh. Alam ko naman pumasok ng Marikina dahil sobrang traffic dun. Kaya eto, diretso na tayo ng Montalban nito, galing dito sa Quezon Ave. Alright, 252. Isang box na cup noodles ang ating dala-dala. Alright. Kanina. Kay ano ba yan? Ito lang po. Kay Jean Claude. Dito po ba yun? Dito po. Tawagan ko na lang. Ito po. Yung may ano? Pre! Order mo! Ha? Order mo. Talit yun? Ay, nalimutan ko na kayo. Gago. Siyempre ah. Sabado kasi. Oo nga eh. Ano po? 252. Hindi pre, yung ano to, papadala sa Bicol, ha? Cup noodles, papadala sa Bicol. Sasabay mamayang madaling araw. Ano pre, mga nakalima na kayo ah. Kapit na lang. Magkano po? 252 lang po. Kaya, okay. Putang ina, sa dami-dami bariya, di pa na ko yung 20. Sir, pahawak ka muna. 220. 220. 30, 40, 50. Gano'n sir? 220. 30, 40, 50, 60. Sir, 63. Sir, thank you. Ay, salamat po, Thank salamat. you. Ingat po kayo. Alright mga mamen, na-deliver na natin yung last booking natin mga mamen.
ngayong araw na to. Ito yung kinita natin mga mamen, no? Naka 1,368 tayo mga mamen. 1,368. Nagsimula tayo ng alas 12, no? Natapos tayo ng alas 10 ng gabi. Alas 12 ng tanghali tayo nagsimula. Alright mga mamen. Hindi pa sana tayong bumakbak eh, kasi gusto ko sanang sumagad. Kaso nga lang, nadali tayo ng baha. Baka mamay biglang umulan na naman.